Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Unang araw ng panibagong buwan, buwan ng Hunyo, unang misa ng buwan. Salamat sa Diyos, nandyan ka. Napakagandang simulan ang panibagong buwan na tayo ay nagsasama-sama sa pagpupuri, pagpaparangal at pagpapasalamat sa Diyos. At sa araw na ito, ipinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang kapistahan na pinaghandaan ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Habang palapit ng palapit ang kapistahang ito, ganoon naman ang ginagawang paghahanda ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Madalas sinasabi niya, ako'y aalis, pero babalik ako. Hindi kayo dapat malungkot sa aking pag-alis, sapagkat sa aking pag-alis ipapadala ng Ama ang patnubay, ang Espiritu Santo na magiging kasama ninyo sa inyong gawain, sa inyong buhay. At lahat naman ng sinabing ito ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad ay nangyari at nasaksihan ng mga alagad. Kaya napakaganda itong pagkakataon na ito na tayo sa buong simbahan ay nakikiisa sa pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sapagkat meron din itong sinasabi at ipinapaalaala sa atin. Kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, dito malinaw na sinasabi sa pag-akyat ni Jesus sa langit, hindi tayo dapat maupo na lang at mag-antay na lang ng biyaya. Hindi pwedeng pa-relax-relax na lang at mag-aantay na lang ng bigay. Ang sinasabi ng unang pagbasa, matapos na si Jesus ay umakyat sa langit, nakita itong mga alagad na nakatingala sa langit, nakatayo doon sa lugar kung saan nakita nilang umakyat si Jesus sa langit. At dalawang lalaki na nakaputi na parabang mga anghel ang nagsabi sa kanila, ano't kayo'y nakatingin sa itaas? Na para bang sinasabi nitong dalawang lalaki na ito, ano't kayo'y tatayo-tayo lamang dyan? Bumalik na kayo sa lungsod. Magsimula na kayo sa inyong gawain. Hindi maaari na sa pag-alis ni Jesus, uupo na lang at aantayin ang kanyang pagbabalik. Hindi iyon ang disposisyon na dapat mayroon tayo habang iniintay natin ang kanyang ikalawang pagbabalik. Kinakailangan na sa pag-iintay, tayo ay kumikilos, gumagawa, at ano ang dapat nating gawin, ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Inaasahan niya na tayo ay gagawa ng mabuti. Inaasahan niya na tayo ay susunod sa kalooban ng Ama. Inaasahan niya na tayo ay magsisikap na maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Inaasahan niya na tayo ay iiwas sa mga gawang masama at hindi ayon sa kanyang turo. Yon ang inaasahan niya sa atin. Kaya nga tama yung ibang mga nangangaral na nagsasabi sa pag-iintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi pwede yung tatamad-tamad. Hindi pwede yung walang ginagawa. Hindi pwede yung pupunta lang kapag may kailangan. Sa pag-iintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, kinakailangan tayo'y aktibo na nakikilahok
nakikiisa, nakikipagtulungan sa kung ano ang dapat nating gawin. Napakapangit naman, di ba? Kapag lalapit lamang tayo sa Diyos kapag may kailangan. Napakapangit naman kapag lalapit lamang tayo sa Diyos kapag may problema. Napakapangit naman na ang tingin natin sa Diyos palabigasan. Ang Diyos ang dapat magbigay ng kung ano ang kailangan ko kasi siya ang Diyos. Ganon ba yun? Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ipakita natin sa Diyos na may ginagawa tayo, na kahit na mahirap ang sitwasyon, nagsisikap. Na kahit na sa tingin natin hindi natin kaya, nagtitiwala. Na kung sa palagay natin hindi natin magagawa, isinusuko ang sarili sa Diyos, Lord, hindi ko na kaya. At kapag sinabi natin yon sa Diyos, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, di ba? Sapagkat nakikita niya at nalalaman niya ang lahat at ibibigay niya sa atin ang kung ano ang alam niya na kailangan natin. At iyon ang aral ng kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Bumalik siya sa Ama upang hanapin sa atin ang bunga ng kung ano ang natutunan natin sa kanyang mga ipinangaral at sa kanyang mga ipinakitang halimbawa. Ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay malinaw na nagsasabi, nagawa ko na ang dapat kong gawin, ikaw naman. Ipinako at namatay na ako sa krus para ika'y iligtas at bigyang buhay. Para mapanatili mong ika'y ligtas at buhay, ikaw naman ang kumilos at gumawa. Kaya mga kapatid, iyan yung hamon, iyan yung paanyaya ng kapistahan. Huwag tayong umasa lamang sa awa, sa habag. May magagawa ka. May biyaya na binigay ang Diyos sa iyo para magampanan ang lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Ipakita natin sa Diyos, kumikilos tayo, gumagawa, naglilingkod, at nawa, makita ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa at pinagsisikapan natin, at ang lahat nawa ng iyan ay palitan niya ng nag-uumapaw na mga biyaya at pagpapala. Amen.